Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayon ay ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang linggo na ito ay tinatawag nating Linggo ng Mabuting Pastol, Good Shepherd Sunday. Sapagkat sa ating ebanghelyo, matutunghayan natin ang pagpapakilala ni Jesus ng kanyang sarili bilang ang ating mabuting pastol. Siya ang modelo natin, huwaran natin ng ating pamumuno, pamamahala at pag-aaruga sa mga taong ipinagkatiwala sa atin. Kaya naman itong linggo na ito ay linggo rin ng pagdarasal upang dumami pa ang magpare at maging mga pastol ng simbahan. Kaya nagdadasal ngayon ang simbahan na nawa tumawag ang Panginoon ng marami pang mga kabataan na may kagustuhang maglingkod sa simbahan bilang pare. Alam natin, nagkukulang na ang mga pare, kakaunti na ang gustong magpare, nawa ay bigyan ng inspirasyon ng Panginoon ang mas marami pang kabataan upang maakit sa paglilingkod bilang pare. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming mabuting pastol. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan upang sa pagsunod namin bilang abangkawan kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bilang mabuting pastol, inialay ni Jesus ang kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilihad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon iyon inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Si Jesus ang pastol na nagdala sa bigat ng ating mga kasalanan. Tayo'y kanyang tinipon at pinagaling bilang kawan.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, pagkus pangay patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo,
Ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa dami ng pwedeng ikumpara ang Diyos ng kanyang sarili, pinili niya na ikumpara siya sa mga pastol ng hayop, lalo na ng tupa noong panahon na yon. Kaya naman ang banal na Biblia kahit nung lumang tipan na, ginagamit na at ikinukumpara na ang Diyos sa isang pastol. At sa bagong tipan, ang Panginoong Hesus, katulad ng ating narinig sa Ebanghelyo, ikinumpara rin niya ang sarili niya sa isang pastol ng mga tupa. Nung panahon na yon, karaniwan ang mga nagpapastol ng tupa. At nakita ng Panginoon yung katangian ng mga pastol na mabuti ng mga tupa na akmang-akma sa katangian ng Diyos bilang tagapangalaga natin. Ang kahulugan ng salitang pastol, tagapangalaga. Kaya pag ikaw ay pastol, nag-aalaga ka. Kaya hindi lang hayop ang ating inaalagaan, alam natin, lalong-lalo na mga tao. Mga taong ipinagkatiwala sa atin. Tulad din naman ng ating Panginoon. Siya ang pinaka-leader natin. Siya ang pinaka-pinuno natin. Siya ang ating tagapagligtas. Kaya naman, tamang-tama na ikumpara siya sa pastol. Tayo ay kanyang mga kawan. Tayo naman ikinumpara sa mga tupa. Kaya nga, napaka-akma at mabuting pagkukumpara. Yung ikumpara ang Diyos sa mabuting pastol at tayo ang kanyang kawan. Ano nga ba ang katangian ng mabuting pastol? Una, ay ginamit, ikinumpara ang Diyos at ang ating Panginoon sa mabuting pastol kasi yung mga tunay na pastol, kilalang kilala nila yung kanilang mga tupa. At ganon din naman yung mga tupa. Yung mga tupa halo-halo sa kulungan, iba't ibang mga kawan. Pero yung mga tupa mo ay nakikilala yung iyong tinig. Kaya nga yung mga pastol noon, gumagawa sila ng tinig na kanila at pag ito ay narinig ng kanilang mga tupa kahit magkakahalo yan, iba't ibang mga tupa susunod sa kanya, yung kanyang mga tupa. Sa madalit sabi, ang unang katangian ng tunay na pastol, kilala mo. Lalo na yung mga tao na inaalagaan mo at ginagabayan. Tayo rin, gumaganap din tayo ng papel bilang pastol. May mga taong ipinagkatiwala sa ating pangalaga. At ang unang hamon sa atin, kilalanin natin yung mga tao na nasa ating
pangangalaga. Kaya nga ang relasyon natin sa mga taong ating ginagabayan, hindi lang ito trabaho, hindi lang ito functional. Ang relasyon dapat maging personal. Ang isang mabuting pastol nakakapasok sa mundo ng taong kanyang ginagabayan. Hindi ka papastol hanggat hindi ka nakakapasok sa mundo ng taong ginagabayan mo. Ganon din naman, ikaw bilang pastol, pinapapasok mo rin ang taong iyong inaalagaan sa mundo mo. Kaya kilala ninyo ang isa't isa. Ang isang magulang bilang pastol, malaking hamon din yung kilala niya yung kanyang anak. Alam natin, kahit anak nyo yan, may mga pagkakataon na hindi mo kilala ang sarili mong anak. Hindi ka nakapasok sa kanyang mundo. Kaya nga, paano mo gagabayan ang isang tao na hindi ka nakapasok sa kanyang mundo? Yan ang pinakamalaking hamon. Lalo na kami mga pare, laging struggle namin dahil sa dami ng mga parokyano, sana nga lahat kayo ay makapasok kami sa inyong mundo. Makilala namin kayo ng mas malalim. Hindi lang tayo acquaintance sana, yung nagkikita lang paglinggo. Sana nga pangarap namin, dumami pa yung talagang makikilala namin yung inyong buhay, sapagkat doon nagsisimula ang tunay na pagpapastol. Hindi lang yung mga magaganda na pinoproject natin, pati na rin yung mga struggles natin. Kaya nga yan ang unang hamon sa atin bilang mga pastol, na maging personal yung ating relasyon sa isa't isa. At kailangan ng maturity sa atin. Kasi mahirap din yung pumasok ka lang sa mundo ng iba nang hindi ka matured. Kaya nga pag tayo ay nagiging pastol, yung meron tayong certain amount of maturity para tayo ay makapasok, maging handa na pumasok sa mundo ng isa't isa. Nagaganap ang tunay na pagpapastol pagka mas malalim na yung pagkakilala natin sa isa't isa. Hindi na tayo masyadong nagkukunwari. Hindi na tayo nagtatago sa likod ng maskara. Pinapakilala natin kung sino tayo. Kaya ganyan ang mga pastol sa kanilang mga tupa. Meron silang koneksyon na malalim sa isa't isa, hindi lang functional. Ang kabaligtaran ng mabuting pastol, kung hindi ka mabuting pastol, hindi mo kilala yung iyong mga tupa. Hindi ka nakapasok sa kanilang mundo. Ikaw rin, sarado rin ang mundo mo sa mga tao na ginagabayan mo. Hindi ka kilala. Hindi mo rin sila kilala. At pagka hindi natin kilala ang isa't isa, walang paggagabay na magaganap. Kaya ng unang katangian, kilala ng pastol ang kanilang mga tupa. Ikalawang katangian ng mabuting pastol, siya ay mabuting impluwensya sa kanyang mga tupa. Naiimpluwensyahan niya. Sapagkat ang isang pastol ay gabay. Siya'y tagapagturo. Siya ay tagahubog ng kanyang mga tupa. Kaya mahalaga yung may impluwensya ka. Paano mo malalaman na may impluwensya ka sa mga taong nasa iyong pangangalaga? Yung believe sila sa iyo. Naniniwala sila sa iyo.
pinaniniwalaan ka at pinagtitiwalaan. Kaya nga magandang tanong din yan, believe ba sa atin yung mga tao na ginagabayan natin? Pag sinabing believe, ay talagang hinahayaan kanila na turuan mo sila. Pag nagturo ka sa kanila, nakikinig sila. Yung sinabi mo, pinaniniwalaan at sinusundan. Ganon ang mabuting pastol. At yan ay malaking hamon din sa atin. Maraming mga nagtuturo, pero hindi nakaka-impluwensya. Maaring matalino, maraming alam, maraming sinasabi, kami ring mga pare, maraming sinasabi, pero ang malaking tanong ay, pinaniniwalaan ba yung itinuturo natin? Nandoon ba yung tiwala, yung paniniwala? Believe ba sa atin yung mga taong ipinagkatiwala sa atin? Kaya naman, yung kredibilidad ay napakahalagang katangian. Bubuin natin yung kredibilidad natin. Meron ka bang kredibilidad? Yung kredibilidad nanggagaling sa integridad. At ano naman yung integridad? Yung integridad, yan yung sinasabuhay mo, yung tinuturo mo. Nakikita sa buhay mo yung mga sinasabi mo. Kahit walang nakakakita, ay ginagawa mo kung ano yung tama at mabuti. Yun ang integridad. Ang pundasyon ng kredibilidad, yung integridad. Kaya kung una pa lang wala kang integridad, mabuti lang yung ginagawa mo pag may nakakakita, pero pag walang nakakakita, iba na ginagawa mo. Kung yung mga sinasabi mo, puro salita lang, hindi nakikita sa gawa mo, kaya yung kredibilidad maaring zero sa mga tao na ginagabayan natin. Hindi tayo nakaka-impluwensya. Yung pagsunod nila hindi kusa. Ano ang kabaligtaran ng mabuting pastol na may impluwensya? Yung hindi mabuting pastol, maaring sinusunod, pero hindi dahil naniniwala, kung hindi dahil natatakot. Yung mga hindi mabuting pastol, sila yung mga iginigiit yung kanilang otoridad. Ako ang nanay mo, ako ang tatay mo, kaya sumunod ka. Pagka ganyan na ang dialogue natin, ibig sabihin, mababa ang iyong impluwensya. Ginagamit mo na yung authority mo. Kami ring mga pare, ganyan. Sino ba ang parish priest sa parokyang ito? Kaya ako ang dapat masunod. Susunod naman kayo, pero hindi dahil naniniwala kayo, kung hindi dahil natatakot. Kasi nga, authority na yung iginigiit. Pero yung tunay na mabuting pastol, kahit hindi mo ipagdikdikan ang iyong otoridad, pinaniniwalaan ka. Kasi nakikita sa buhay mo yung katapatan mo. Ikaw ay impluwensya sa pamagitan ng iyong gawa. Ganon ang mabuting pastol. Sana maging ganyan tayo. Mga pastol na merong impluwensya. Believe ang mga kawan natin sa atin, naniniwala sila at nagtitiwala. Panghuli na katangian ng mabuting pastol, yung kakayanan niyang magsakripisyo alang-alang sa kanyang kawan. Ang mabuting pastol, selfless. Hinuhuli niya ang sarili niya. Sinasangtabi niya ang kanyang kapakanan alang-alang sa kanyang kawan. Marami sa atin ganyan, lalo na mga magulang, na handang magsakripisyo alang-alang sa mga anak.
Ganon ang mabuting pastol. Siya na ang masaktan, wag lang yung kanyang kawan. Poprotektahan niya yung kanyang mga tupa. Ililigtas sila sa anumang kapahamakan. Kabaligtaran naman yung masamang pastol. Siya pa ang unang tumatakas sa hirap at sakripisyo. No, hindi kayang magbigay ng sarili. Pastol lamang sa mga panahong madali, sa mga panahong maginhawa. Kaya yung sakripisyo, yan din ay tatak ng isang mabuting pastol. Kaya sa linggo na ito ng mabuting pastol, una, sabi ko kanina, ipagdasal natin na sana dumami pa ang maging pare ng simbahan, wag lang dumami. Kung hindi, dumami yung pare na mabuting pastol. At kahit konti yung pare, pero kung lahat naman sila mabuting pastol, minsan okay na yon. Hindi naman yung quantity ang malaking factor. Minsan ang mahalaga yung quality. Kaya nga ipagdasal din natin na dumami ang mga pare na mabuting pastol. Ipagdasal din natin ang mga sarili natin. Kasi lahat tayo gumaganap ng papel na mabuting pastol. Magtaglay din tayo nung 3 katangian ng mabuting pastol. Magabayan, maalagaan natin ang mga taong nasa ating pangangalaga at pagpapastol. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi kailanman pinababayaan ni Jesus ang mabuting pastol, ang kanyang kawan. Tinatawag niya ang mga bukas palad upang maging tanda at tagapagpahayag ng kanyang pagmamahal. Ngayon, manalangin tayo para sa lahat ng kumakatawan sa Kanya at naglilingkod sa Kanyang pangalan. Ating dasalin, Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan, naway pagpalahain siya ng maraming banal at bukas palad ng mga pari at relihiyoso, at ng mga lalaki at babaeng nakatalaga sa Panginoong magbibigay inspirasyon sa mga tao na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang halimbawa. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, sa ating mga obispo at mga pari, naway maging buhay na tanda sila ng pagtitiis, mahinahong pag-aaruga at tapat na pagmamahal ng Diyos para sa lahat ng kanyang bayan.
Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang, guro at mga pinuno ng pamahalaan, naway manatili silang tapat sa kanilang misyon na gabayan at itaguyod ang kabutihan ng mga taong ipinagkatiwala sa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa ating kabataang tinatawag ng Diyos, para sumunod sa ating mabuting pastol at maglingkod sa simbahan. Nawa, masaya silang tumugon at magsikap na maging tapat sa kanilang bukasyon. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa mga bukasyon promoter at lahat ng nasa seminaryo at formation houses, naway ang kanilang mga panalangin at pagsisikap ay magdala sa simbahan ng mga tapat at batang pastol na kailangan niya. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Tahimik nating ipagdasal ang mga pangailangan ng ating komunidad at parokya, ang mga humihiling ng ating panalangin, lalo na ang mga may sakit, ang mga naghahandog ng pamisa sa ating pagdiriwang ngayong gabi. Ipagdasal din natin ang sarili nating kahilingan. Panginoong Jesus, magsugo ka ng mga banal na pari, relihiyoso, at mga lalaki at babaeng nakatalaga sa iyo upang maging mga pastol ng iyong simbahan. Tulad mo ang mabuting pastol, naway ipagpatuloy nila ang iyong gawain ng pagmamahal at habag, at magabayan kami tungo sa kabanalan. Ikaw na nabubuhay at nagahari, magpakailanman. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao'y ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ang mga awat mo, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ng tunay. Noong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit ayon sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo,
namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. O ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas, marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilaan mo sa amin ngayon at kailanman, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.